What's up mga kabit? Well, ang tagal na natin walang kryptuhan, pero dahil dyan, sige magkryptuhan tayo ngayon. Na-miss ko na kayo. Puro tayo review no? Pero okay lang. Guys, nabalitaan nyo naman 'di ba yung China no? Binan yung cryptocurrency sa kanila. Sinimulan nila yan sa mining, 'di ba? Pinagtatanggal yung mga mining companies na titreten sila because daw sa energy at kung ano-ano pa. May naman, threaten naman ng national security at kung ano-ano pa mga sinasabi nila. Ginagamit ang crypto sa gambling, sa pyramid scheme, ginagamit sa mga money laundering, ang dami pa. Daming reasons. Pero ano bang possible effect nito sa atin, no? Sa bansa natin at sa cryptocurrency? Well, sa totoo lang guys, personal opinion ko lang naman ito, no. China, marami ng binan yan. Binan niya ang YouTube, binan niya ang Facebook, binan niya ang Wikipedia, binan niya ang kung ano-ano. Dami niyang binan. Pero at the end of the day, lahat naman ng company na yon is doing well. Okay naman, kahit walang suporta ng China. Pero hindi natin alam, hindi natin masabi kung anong possible effect niyan sa iba-ibang countries. Pero ako guys, siguro personal opinion ko lang to. Hindi ko sinasabing gawin nyo or what, pero i-secure nyo syempre yung crypto nyo. Mas maganda na lang na lagay mo siya sa very secure wallet, bili ka ng hard wallet mo, lalo na kung nag-hodl ka na matagal. And you truly believe na ang crypto talaga is disruptive at magiging maganda ang future, no? Doon na papunta sa digital currency. So, ako, guys, bilang kaibigan nyo, bilang ka-crypto nyo, ka-cryptuhan nyo, ako I believe na talagang maganda pa din ang pupuntahan ng cryptocurrency. Possible i-record to ngayon and then sa future, no, biglang maging maganda yung crypto world. I mean, maging okay na lahat, no? Magkasundo ang government, i-approve na yan kasi hindi mo talaga mahirap siyang kontrolin unless iban mo talaga yung buong country, bawal talaga mag-crypto. 'Di ba? Kumbaga parang ang hirap mo siyang pigilan. Pero stay positive pa din, ang dami pa rin kumikita dito sa atin sa bansa natin, very open naman, no? Halos lahat din ng company, even sa akin, marami ng kumpanya ang kumukuha para mag-conduct ako ng seminar. And thank you guys, no, sa mga companies na yan, mga big companies to na gusto nilang maging aware ang employees nila pagdating sa cryptocurrency, which is sobrang ganda nun. Okay yun, sobrang cool nun kasi nag-a-adapt 'di ba? Imbis na harangan mo yung disruptive way of improving yung economy or yung kagandahan ng transactions and all, maging mag-benefit hindi lang yung mga may pera, pati yung mga nagsisimula pa lang, pati masa maka-enter sa benefit at sa ganda ng blockchain technology, sa ganda ng DeFi, decentralized finance technology. Sobrang sanang magkasunduan lahat, no? At lahat mag-benefit. Whether yan ay cryptocurrency trading or whether ito ay games or iba-iba pa. Mapa-launchpad dyan or tokens, no? Ang dami even mga Filipinos ngayon na lumalapit sa atin para yun nga reviewin yung mga company nilang tinatayo and projects nila, no, token. Pero yun guys, no, sobrang positive pa rin. Yun ang kung gusto mo ma-attract ang positivity, syempre dapat yun lagi. And of course, dapat lagi kang aware sa mga financial crypto news or fundamentals na nangyayari sa paligid mo, no? Like ikaw newbie ka, nagsisimula ka pa lang, or ikaw medyo marunong ka na sa cryptocurrency, guys. I highly suggest na magtulungan tayo, no, na maging aware ang bawat kababayan natin sa cryptocurrency. And I believe guys na malayo yung pupuntahan ng cryptocurrency, which is I know nararamdaman mo na ngayon, di ba? Actually yung iba dito wala talagang alam sa cryptocurrency, nalaman ang Axie Infinity, may kita, may pera, nakakatulong sa mga kababayan natin, which is good, di ba? So again, doon sa mga newbies natin na bagong nag-subscribe sa akin, thank you so much guys sa pag-subscribe. Kung nagugustuhan mo tong kryptuhan natin, no, i-like mo yung button dyan, yung like button. And guys, when it comes naman sa trading, I suggest guys, ang mga pwede ko lang sabihin sa mga bagong subscribers natin, unang-una syempre is trade at your own risk, okay? Hindi financial advice yung mga sinasabi ko, based on experience lang. And of course guys, hindi lang yon, kailangan syempre alamin mo maigi paano mag-trade. Yung platform mo, alamin mo rin kung paano risk management, very important, okay? Don't invest, no, yung money you can't afford to lose. Kailangan yung extra money mo lang para hindi ka nasasaktan. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. And of course, know when to not trade, no?
Kasi minsan, gustong-gusto mo mag-trade everyday. Kaya lang, may mga times na hindi magandang market. So don't trade sa mga oras na yun, no? Mag-intay ka ng magandang timing, mag-relax ka muna or mag-Netflix ka if you want to benefit, no, dun sa market natin. And guys, unahin mo ang knowledge. Unahin mo na pag-aralan. Ayan, sa videos ko, marami akong tinuturo about trading. Marami akong tinuturo about NFT games and kung ano-ano pang areas na related sa cryptocurrency. And ikaw nang bahala guys kung ano na lang yung gusto mo. Buffet lang yan. Kung ano yung gusto mong kainin, yun ang kainin mo. Okay, marami pang nagtuturo rito and I'm natutuwa, no? Natutuwa ako dahil marami na ring content creators ang nagiging open sa cryptocurrency, sa NFT games. And ako ang ano ko lang, ang panawagan ko lang sa ibang content creators is magtulungan. Huwag nang magtirahan ng iba-ibang influencers. Tulungan na lang. Kumbaga, 'di ba? Hindi tayo perfect lahat bago tayo sa mundong 'to. And I suggest na ikaw mismo, galingan mo, tumulong ka pa sa ibang mga nakakaalam. At yun lang, masasabi ko sa inyo guys, hatakan tayo pataas. Tulungan lahat umasenso. Okay? Yun muna ang kryptuhan natin for today. Maraming salamat sa inyo guys. Tuloy-tuloy to, hindi ko napapa-edit to. God bless you.